kaisukupan. Ito ang tanong. May kinakapitan ka. Hala. Baka di mo kayanin. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ayun, for today's video, mainit-init pa to mula kay Andre Boy. Ang pamagat, lagot. Finest China, nagpanggap mayaman pala. Naku po. Sian Gaza live in-expose ang katotohanan. Yun lang. So, sa mga hindi pa nakakilala sa taong ito ay, ito si Sian Gaza, isang kilala sa pagiging marites. Like, pambansang marites nga ata yung bansag sa kanya. Tapos, ito naman si Finest China ay bale ito si Finest China nagpapa-challenge siya sa social media like nag-aano din kasi siya nagfe-flex siya ng yaman niya kaya yun sabay natin 'tong panoorin. So Andre Boy suportahan niyo 'yan tapos yun kung trip niyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood syempre wag niyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin Filipinoicy. So again ang title ng video nito Lagot Finest China nagpanggap mayaman pala si Ngasa live in-expose ang katotohanan. Let's start. Kaisukupan. Ito ang tanong. May kinakapitan ka. Hala. Baka di mo kayanin. Maingay na in-expose ni Sian Gaza ang katotohanan tungkol kay Finest China. Isiniwalat ni Sian Gaza sa kanyang Facebook account ang umano'y totoong estado ng buhay ni Finest Yun. China. Ang kilalang TikToker na kilala sa kanyang pagiging mayaman. Grabe, no? Actually, Nag-post nakita ko rin yung mga videos ni Finest China. Like, grabe men, sobrang expensive ng mga videos niya. So, medyo nakakapagtaka din siya. Pero yun nga, hindi naman siya nag-share ng some information about sa kanya. So, di talaga natin alam kung totoo ba yung mga contents niya or saan galing yung yaman niya, di ba? So, tuloy. si Sian Gaza tungkol kay Finest Yun. China. From billionaire to YouTuber Real Hala. Quick, may isang Pinoy na lumapit sa akin and said na kilala daw niya yung manager ng car dealership. So, nakita ko rin yung bumili siya ng sasakyan. 12 million ata yung presyo nun. Or 30 million. I don't know, nakalimutan ko na. Or 10, I don't know. Nakalimutan ko na. Basta bumili siya ng sasakyan niya. Dream car niya daw yun. Tapos, actually, marami namang mga sports car doon. Pero, yun yung nagustuhan niya. Yung isang sasakyan na square ata yun. Tapos, yun. Ito yung ano ni pasabog ni Christian Gaza. From billionaire to YouTuber real quick. May isang Pinoy na lumapit sa akin and said kilala niya daw yung manager ng car dealership. Wala daw siyang binili. Nag-video lang daw sa loob. Boom. This inis na yung may-ari. This chismis is confirmed. 100%. Halaka. 100% confirmed daw, guys. So, tuloy. Wala daw siyang binili, nag-video lang daw siya sa loob. Inis na inis daw yung may-ari. This chismis is compared Actually, 100% magiging ano to, magiging solid sana tong ebidensya niya kung magpo-post siya ng mga videos or yung nakakapagpatunay talaga na ano, kilala niya yung manager, di ba? Wala lang, share ko lang. Yes, ang mga kotse na binili ko ay mumurahin from 8 million to 10 million, hindi pala luxury Grabe. yun for 8 to them. 10. Kaya ngayon, magharap tayo ng car. Nag-post din siya tungkol sa pag-uwi ni Finest China sa Pilipinas, kung saan sabi niya ay naka-first class daw ito. Sana all nakakauwi ng Pilipinas tapos first class. Ngunit may isang TikToker ang nag-expose sa kanya at ipinost ni Si Tito Sian Mars. Gaza. Sana all nakakauwi ng Pilipinas tapos first class. 900,000 900K pa ba tayo? Charge ko na So nabook niya na ha. Ang sabi niya doon, 900,000 pesos. Hindi nagtagal ay kumalat ang post ni Sian Gaza sa social media. Ano yung 900,000 pamasahe ng plane? Grabe ang mahal, men. Na airlines, tapos na first class siya. Tapos yung nakaraan, parang hindi naman, parang nakapal siya, di ba? Boom. Ito yung video doon kung ayaw niyo maniwala. At mabilis na nagkaroon ng mga reaksyon mula sa Na-debunk pala siya. netizens. Marami ang nagtatanong at nag-aabang ng pahayag mula kay Finest China upang linawin ang mga na-post ni Sian Gaza. At para mas maging updated ka, don't forget to like, comment, at subscribe! Ay, wala pala siyang ano, men. Update. Wait lang, paano ba to? Wait lang. Try nating tapos na yung video. So yun, Andre Boy, subscribe nyo yan. Yung original video link nasa description box below. So panonoodin lang natin kung meron bang response si Finest China nito, men, kasi sobrang exciting to. Ever lang naman. Finest China. Challenge accepted.
Yesterday, nag-propose post. So, yun, ito yung response ni Finest China, no? Meron siyang i-shinare na post ni Preach It, tapos ayon kay Finest China dito. Bagong issue na naman. Sige po. Hehe. Bakit kita i-shoutout ng libre? May bayad po postings ko. Ano po kayo sinuswerte? Hehe. Pakainin mo kami ng libre, i-advertise namin kayo. O, di ba? Ex-deal nga, di ba? Di porket mayaman, puro waldas ng pera. Hehe. Alam mong marami kami ng family ko. Expect mo 2 to 3 lang dadating. May pagka-lol, mag-isip tayo kung business owner ka, dapat alam mo yun. 7K di ko kaya bayaran. Me, ikaw ang may favor, ikaw mag-accommodate sa amin. Joke kami. So, ito yung i-shinare ni Preach It, tapos yung about sa ano ni Sian Gaza, no? Tapos ito na, 14 hours ago. Walang masama. So ito na yung ito yung banat na naman ni Christian Albert Gaza, no? Walang masama kung nagpanggap ka na mayaman. Kanya-kanyang pautot lang yan for the sake of clout and social media branding. Basta wag lang masyadong halata. Dinibunk, men. Hindi siya dinibunk. Parang inano siya. Sinita. Dapat may class at hindi bakya para mapaniwala mo kaming lahat. Kasi kung pananalita mo lang ay parang lumaki sa squatter area, hindi convincing na ikay galing sa mayaman na pamilya. Dapat i-improve ang characterization para tumaas yung value ng brand. Huwag din impulsive sa paggawa ng content para hindi mabutasan at hindi mapahiya. Pagplanuhan maigi, gamitin ang utak at huwag pabigla-bigla before you upload. Boom! Ask yourself, ma-justify ko ba ang post na ito? Kapani-paniwala ba? Hindi ba ako nagmumukhang tanga? Hindi ko ba ito ikakasira? So yun, yun yung banatan ni Christian Albert Gaza, no? So sinitan niya nga. So for sure, or I don't know if ano ba to, directed ba to kay Finest China, pero pumalag naman si Finest China dito at ito yung response niya. Thank you, Kuya Christian. Okay na po. Wala naman po akong nilolokong tao. Sa mga natulungan ko at sa mga giveaway ko po, and yes, as a content creator since 2017 po, syempre part na rin po iba na i-script for entertainment po and with exaggeration. Ayaw ko na po makipagtalo. Sorry din sa mga nasabi ko. May mali rin po ako sa iba, inaamin ko. Pero lahat po ng binili ko sa akin po talaga yun, kuya. Di ko ginagawa to para magmukhang nakakaawa. Pero I know you understand din po as a content creator po. Pero I respect you for this. Pero I respect you for this. I'm sorry for the things I said. Social media, panindigan ko po lahat ng ginawa ko. Pero sana maintindihan nyo, wala po akong niloloko sa mga binili or tinulungan ko po. Kahit po pakita ko pa, kuya. Pero I hope we can fix this in an calmly manner, whatever the problem is. God bless po, kuya. So, parang nag-giveaway na para si Finest China dito, men. Nag-giveaway na siya. Siguro nag-gets niya rin yung ano ni Sian Gaza, pero I don't know if ano ba talaga. Sa lahat po ng family and friends, supporter ko na nag-reach out ng gusto sa akin, salamat po na marami, malaking bagay po yun sa akin. Sa mga nabigo ko, sa mga nakikita niyong news, hayaan niyo po, babawi po ako ng mas todo kahit alam kong wala akong niloko. Pero may reason po lahat ng nangyayari ngayon. And I'll just leave it with the Lord na lang. Di ko na po i-explain sarili ko all over again sa lahat ng issues. Okay. So parang inano pala niya ito, no? Na to kasi ako si God, my family and my real supporters know that truth. Thank you po na marami. So inamin niya na parang ini-scripted niya yung iba niyang contents. Though sabi niya naman dito na yung mga tinulungan niya or binili niya, totoo naman daw yun. So siguro yung ano niya, no, sa airplane content niya, yung ticket na 900,000 pero nagpal, or yung sa iba pa niyang content, mga scripted yung iba doon. So wala tayong idea kung ano nga ba yung tunay at scripted doon. Kayo na lang siguro ang bahalang tumansya, no? So yun, nagkabangayan pala itong si Finest China at si Christian Albert Gaza, men. Okay. So yun lang, sana magkapatawaran na sila, no, kasi alam niyo na, napakagulo talaga ng social media, men. Tapos sana magka-okay na din sila kasi yun, pangit kapag nagbabardagulan kayo sa social media, lalo na sobrang ano pa naman, good vibes na mga content ni Finest China, di ba? So yun lang naman, kayo anong masasabi niyo dun sa mga ano-anuhan or ano yung sides niyo dun sa bira ni Albert Gaza, sa bira ni Christian Albert Gaza kay Finest China? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Grabe, men. So may pag-amin na nangyari, no? So yun, kayo, ano ba yung, again, ano yung reaction niyo dyan? Comment down below. Grabe, ano?
Actually, noon pa man, actually nung una ko talaga nakita si Finest China, parang nag-aano din ako sa kanya na, "Ano ba 'to? Ano bang, ano-ano 'to?" So, medyo naguguluhan tayo ba kasi nga parang wala lang, parang biglaan lang, 'di ba? Or biglaan lang yung pagsulpot niya sa social media. So, ewan ko, yun lang naman, nanonood lang naman ako, nakikitsismis lang din. So, kagaya niyo, comment down below your opinion para malaman ko rin yung mga opinion niyo ano, tapos yun. Tapos yun lang naman, kita-kits sa susunod nating video. Again, Andre Boy, subscribe niyo 'yan. Tapos yun, Finest China, subscribe niyo rin 'yan. Tapos, tapos si Zian Gasa, subscribe niyo rin 'yan. Nasa sa inyo na lang 'yan kung sino yung pipiliin niyo, 'di ba? So, 'yan lang naman. Also, bago niyo iwan yung channel natin, huwag niyo na rin kalimutan subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoisis. So, yun lang naman, kita-kits sa susunod na reaction video. Thank you so much for watching.